Hi! Welcome back to my YouTube channel. Kahapon pala guys, ay galing kami sa Antipolo, nagbayad kami ng bahay. Tapos, dumaan kami ng manggahan sa palengke. Nakabili ako ng kalabasa. Saluyot. Tapos, meron din akong nabili na okra. Ampalaya. Tapos, sasahugan ko ito ng kamote. Ganito siya. Napakamura ng kamote. Ang dami ng tumbok, 40 pesos lang. Tapos, yung kalabasa na to ay 20 pesos ang bili ko. Tapos, yung naman, yung ampalaya, 40 pesos ang bili ko. Yung yung okra ay 20 pesos ang isang tumbok. Ang dami ng tali. Kaya ngayon, may pang-ulam na kami ni Unel. Bali, sasahugan ko lang siya ng dilis. Inanuhan ko na ng dilis. Nagprito ako ng dilis. Tapos, maglalagay lang ako ng manok. Hinigisa ko lang siya. Tapos, konting bako. Para may ulam kami. Tapos, nakabili nga pala ako kahapon ng maliliit na kamatis. Yung iba, nilagay ko na dun sa refrigerator. Tapos, sili na green. Mura talaga dyan sa manggahan, lalo na pag sa hapon. Makakabili ka ng mga magagandang klase ng gulay. Ayan, natapos ko nang gayatin yung gulay ko. Tapos, maglalagay lang ako ng tubig sa kawali. Ay, yung camera sumabit. Si Onelo, kasi wala pang masyadong bumibili ng mga fishball kikiam. Ganyan siya pagka walang customer. Nakaduyan lang siya o kaya umiilit. Ginisa ko na yung kamatis, sibuyas, tapos naglagay din ako ng konting luya. Sampala natin yung ilaw madilim. Ayan. Naglagay ako ng konting chicken cubes. Naglagay din ako ng kamatis para masarap. Saan na ba yung tubig ko? Kuha lang ako ng tubig. Kayo ba bang ulam ninyo ngayong tanghali? Yan ang ulam namin ngayong tanghali. Bali, parang pakbit siya na parang style dininding. Ayan. Konting gisa lang sa mantika. Ay, pala, meron nga pala ako kanina na pinirito na dilis. Lalagyan ko din pala siya ng dilis. Ito Kung mapapansin ninyo, tikman niya natin. Masarap, hindi siya maalat. Binili rin namin ni Unel to noong nakaraan ng nagpalengke kami kasi namili siya ng paninda niya. Pero magtitira ako kasi meron kamote dyan. Masarap to sa kamote. Maglalagay lang ako ng konti sa gulay. Si Unel. Kasi, konti lang na dilis kasi may manok naman itong gulay. Bali ito, iulam ko sa kamote. Kasi nga kahapon, nakabili ako ng kamote sa palengke. Dumaan kami nung galing kami sa Antipolo ni Onel. Ko to. I-match ko to sa kamote. Ang kamote, masarap din yung sardinas, no? Kung merong sardinas, sarap din ang kamote sa sardinas. Wala rin akong ginamos. Kung may ginamos, masarap din yan. Ayan yung pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan yung nilaga kong kamote. Tapos yung yung 3 piraso, isinahog ko doon sa gulay. Masarap kasi yung yung gulay na parang style pakbit or style dinengding. Ayan kinayat ko na maliliit lang.
Tapos ano nga pala, maglalagay ako ng bagoong. Nasa na ba yung bagoong ko? Sumasabit itong ano, tripod ko sa ano, sa pintuan, kaya nagagalaw yung camera. Wala akong cameraman. Solo lang. Hirap sa. Teka lang. Ayan, maglagay tayo. Para-paraan para mabuksan yung bagoong. Okay lang yan. Maglagay na tayo ng konti. Ayan. Konti lang na bagoong kasi baka mamaya umalat. Hindi pwedeng maalat. Nako, may nakapasok na ano, na bisita, langaw, char. Kasi nga bukas ang pintuan namin, ayan o, dahil nagtitinda si Unel, kaya makakapasok talaga yung langaw dyan. Dagdagan ko pa ng ano, ng konting tubig. Ano to, ang gusto ko dito yung lagang-laga, mabuti yung ano niya, yung pansahog niya para lumasa talaga sa gulay. Ayan. Okay na yan. Tapos pagka lutong-luto na talaga, guys, para sa akin lang to ha, kanya-kanya tayo ng pamamaraan ng pagluluto. Pero ito talaga ang pagluluto na marami namang style ng klase ng pagluluto. Pero ito ang klase ng pagluluto ko. Iba-iba naman. Minsan, ano lang, yung ginisa. Pero ang ginawa ko ngayon ay naglagay lang ako ng tubig, parang style dinengding. Ayan. Parang ilalaga ko muna siya para lumasa yung sabaw. Ngayon, pagka malasa na yung sabaw at lutong-luto na yung manok, pati yung dilis, lumasa na dun sa sabaw niya, sa tubig. Takpan ko ng ano, pwede ko nang ilagay yung ano, yung gulay. Tapos, pag nilagay ko na yung sinahog, inilaho ko na yung gulay. Pag naluto na, pwede nang patayin. Ngayon, that's it. That's it. That's it. We eat. Ayan, mamaya na lang ulit, guys. Meron nga pala akong pinapakain na pusa dyan sa labas ng bahay namin. Titingnan nga natin kung nandyan siya kasi yung pusa na yan, walang may-ari. Ayan, ayun, Diyos ko, kawawa naman siya. Oh, dyan lang talaga siya. Ayan o, ayun o. Kawawa naman yan. Sus. Ayan siya, dyan lang talaga siya lagi naghihintay kasi. Ayan. Mamaya, pag naluto yung yung ulam namin, bibigyan ko siya ng pagkain kasi ako lang talaga ang yung pinapakain ko siya. Naaawa kasi ako sa kanya kasi guys, hindi ko naman siya pwedeng ampunin dito sa bahay namin dahil lang ang pusa na inaalagaan namin dito ay 3 na. Maliit lang ang bahay namin. Mabuti sana kung may space kami sa labas. Ayun, pwede ako mag-alaga kahit ilan pa na pusa. Kaya lang, at saka nahihirapan din ako mag-alaga. Yung cat food, yan, cat litter, ayan yung mga pusa ko dito. Ayan, oh. Si Sasa, bulag yan guys, baby pa yan siya. Ayun, Sasa, baby pa yan siya. Pinampon ko na, ako nang nagpadede niyan, pinadede ko ng yung low lactose na na bona. Tapos iyon naman, yun yung yeng-yeng na yan, na negra na yan, na yeng-yeng na yan. Yan, bagong uwi ng asawa ko yan. Pero lumaki na yan siguro December, first week ng December, nandito na yan sa bahay, maliit pa. Parang hindi siya lakihin. Ayan mata lang yun nagkikintab. Ayan, maano si Yeng-Yeng. Tapos yung naman, yung isang pusa ko naman na buksan ko nga yung ceiling fan. Kaya lang uubong na maingay. Mainit na kasi. Tanghali na. Yung pusa ko naman dun sa sa taas. Nandoon lang siya sa taas. Hindi yun talaga bumababa. Na yun, magpo 14 years naman na yun dito sa bahay. Matanda na. Ayun, naaawa talaga ako dyan sa pusa na yun dyan sa labas kasi wala siyang bahay, tapos inuubos sinisipon, gawa ng nga ngayon, taglamig, malamig masyadong naman ang gagawin ko? Mabuti sana kung may space ako dito sa bahay namin, kaya lang wala, maliit lang yung bahay namin guys, kaya ang ginagawa ko na lang sa kanya,
pinapakain ko, natutuwa ako, hindi talaga siya umaalis dun. Pero minsan naman yung kapitbahay namin, pinapakain din siya. Pinapakain siya. Ang maganda nga kapag kunyari, katulad niyan, may umalis kami ni Unilong nakarang araw, may pinuntahan kaming kaibigan dun basta sa ibang baryo, dito lang banda malapit sa amin. Habang naglalakad kami, yung sa may subdivision na mga kabahayan, meron silang pinggan na nilalagyan ng mga ng mga pagkain nila. Tapos ang mga kumakain doon, yung mga stray cat, mga aso na walang mga may-ari, kumakain sila doon. Mabuti na lang, nakabili ako ng buns, yung tinapay, hinagisan ko yung aso doon ng tinapay, hinagisan ko, hindi naman ako lalapit kasi syempre, baka mamaya mga gat, nakakatakot yun. Dahil ang kulit ni Ying Ying. Ngayon, pag naluto yung pagkain namin, yung ulam, bibigyan ko siya ng naghihintay lang talaga siya sa akin. Ewan ko, malapit talaga ako sa mga hayop. Siguro may pagka jungle. May pagka-jungle. Oy, Yeng Yeng! Baka makalabas ka dyan. Yung mga pusa namin dito hindi makakalabas. Ayokong palabasin, ayokong mag-aanak, ayoko ng ganun. Gusto ko, dito lang sila. Tapos merong cat litter. Pag dudumi, ganyan, may cat litter. Tapos, si Sasa, pansinin nyo, kaya yan may ginawan ko ng kulungan. Kasi napakaharot. Minsan sa paa. Natatakot ako kasi baka makakagat. Ying! Baka makakagat ng ng paa. Kaya inanong ko siya ng kulungan. Pero sa gabi, pag dumadating yung mister ko, pinapakawalan yan, parang naglalaro silang dalawa ni Ying. Guys, pasensya na kayo ha, masyadong maingay dyan sa labas kasi harap kami ng basketball court. Ang dami mga batang naglalaro. Mabango na yung yung nandito yung niluluto ko, kaya pwede ko nang isahog itong gulay. Isahog na natin yung gulay. Ayan. Yan ang gusto ko, yung talagang pinakulo na na mabuti. Ayan, maliit lang kasi yung ko, lutuan. Ayoko na masyadong maraming sabaw. Gusto ko yung sakto lang para lalong mas masarap. Kahit sa sa mga ulam-ulam o kaya kahit lalo na yung mga sinigang, wag masyadong maraming sabaw kasi para mas malasa yung yung sabaw. Pag nagluluto ako ng mga ganitong klaseng ulam, hindi talaga nawawala sa akin yung ampalaya kasi mahalaga yung ampalaya, lalo na sa pakbet, dilingding. Masarap guys, para sa akin mas gusto ko yung yung may ampalaya siya. Mas masarap yung gulay pag may ampalaya. Ayan, tapos tatakpan ko lang hanggang sa maluto na siya. Yung sabaw, tama lang yan. Kasi yung mga gulay na yan, magkakatas pa yan. Ayan. Saan na ba yung aking takip? Nandoon pala yung takip natin. Takpan lang natin hanggang sa maluto. Ayan. Gustong-gusto ko na talaga i-push yung pag-vlog. Gusto ko mag-upload kahit na hindi magaganda ang mga video ko, kahit walang nanonood, kahit 5 lang yung nanonood, gusto ko mag-upload. Sinisikap ko guys na na makapag-upload ng video kasi gusto ko yung meron akong yung mapapanood, yung gusto ko yung mga moments, ganyan. Gusto ko yung minsan pagka wala akong ginagawa, tinitingnan ko lang yung mga yung
video ko, natutuwa ako, natatawa ako. Kaya gusto ko talagang sikapin na makapag-upload ng video. Pasensya na kayo kasi hindi naman ako professional photographer. Ayan, try lang sa mga pag-edit. Pasensya na kayo, guys. Ipapakita ko naman ngayon sa inyo yung inayos ko dati na coffee station. Ayan ang update natin ngayon, guys. Naku, wala na talaga yung mga wallpaper na pinaghirapan kong idikit. Ano na, sira-sira na, gawa ng yung inaano ng pusa ko, inaakyatan, tsaka inaano nila, yung inaano ng kuko, ano ba yung ini-scratch? Ginagawang scratch pad. Yung ginawa ko na ito yung sa wallpaper, pakita ko sa inyo. Grabe hindi ko pa siya napapalitan. Ayan guys, hanggang taas yan, inanong talaga nila, wala na, naganda, sira-sira na. Sa ngayon, naghahanap pa ako ng wallpaper na ipapalit ko dito. Wala na, hanggang baba talaga, Talagang sinira na mabuti, pati dito sa dingding. Yung dyan banda sa taas, hindi masyado. Pati dito, kasi nakakaakyat sila ng lamesa. Ayan, dyan banda, wala, kasi may mga gamit. Pero dito, ayan, sinira yung pati dito hanggang baba. Kaya wala nang poise. Ayan. Kaya wala nang poise yung yung coffee station dahil sirang-sira na talaga yung yung wallpaper. Ayan, naghahanap ako ngayon kung ano ba ang wallpaper na ididikit ko dyan, pero ang gusto kong wallpaper yung yung medyo madulas para hindi siguro nila magawang scratch pad, para hindi nila ma-scratch ng kuko nila. Kaya ang gusto ko dyan na ipampalit yung madulas. Kasi ito siya, yung para siyang style rubber. Kaya ini-scratch nila, inaano ng kuko, yung talagang basta ini-scratch nila, yun. Yan, wala na yung voice ng coffee station. Kaya na naman, bagong pera na naman yan, at saka bagong hirap ng pagdikit. Pinaghirapan ko rin idikit kasi hanggang doon sa taas. Kailangan kasi lapat na lapat talaga yung pagdikit para hindi matanggal. Ayan, malapit na kami kumain. Na ngayon guys, 1 o'clock kasi kanina naglinis pa ako sa taas. Kaya sobrang late na. Pero tanghali naman kami nag-almusal. Tingnan na natin yung tingnan natin yung niluluto. Ay, pa? Medyo dyan muna yun. Medyo matigas-tigas pa yung gulay. Masarap pag may kamote kasi manamis-namis yung sabaw niya pag may kamote. Konting kamote lang naman, hindi naman masyadong sobrang dami. Ayan, may dilis, may manok, may saluyot, okra, ampalaya, kalabasa. Ayan lang, sili green, saluyot, manok, dilis, ayan, luya, kamatis, sibuyas, bawang. Yan lang guys, napakasimpleng luto lang. Pero masustansya na yan. Gusto ko kasi yung ganyan, yung may gulay. Lalo na pagka yung nagko-constipated. Pagka mga constipated, kailangan yung magkakain ng gulay. Hindi puro karne ng karne. Pag may isda, piniritong isda, masarap din yun. Lagyan ng piniritong isda.
Ayan guys, nandito ako sa sa taas ng bahay namin, dito sa may LS room ko. Meron nga pala akong i-share sa inyo kasi kahapon nga galing kami sa Antipolo, nagbayad ako ng bahay na hinuhulugan namin. Ano yun guys, yung housing ng NHA. Ayan, meron akong i-share sa inyo kasi may mga tao pala na na naniniwala na ang housing NHA daw ay libre daw yan at walang bayad. Walang bayad. Hindi sila naniniwala na ang housing ng NHA ay may bayad. Kaya lang, hindi nga siya ganun kalaki. Hindi katulad ng ibang mga housing na na sobrang mahal ang monthly ang bayaran. Kasi ang NHA housing ay hindi ko naman totally sinasabi na sobrang mura, pero hindi ganun siya kalaki sa mga private na housing. Ayan. Pero naniniwala yung ibang mga tao na libre daw yun guys. Nililibre sa kanila ng gobyerno. Kaya yung iba hindi nagbabayad. Yung ibang mga tao ngayon na mga meron nagkaroon ng housing galing sa government natin, diyan na sila naniniwala kasi noong ilang taon na nga silang hindi nagbabayad ng bahay nila, ng housing, pinadala na sila ng ng mga demand letter. Ayan. Kaya naniniwala na sila na na meron palang bayad ang housing ng gobyerno. Kasi guys, kailangan talaga natin magbayad ng ng bahay kasi yung mga ibinabayad natin, pinapagawa pa rin yun ng gobyerno ng mga housing project para yung ibang mga walang bahay ibinibigay yun sa kanila kung sino ang deserve na magkaroon ng bahay, ng tirahan. Yun. Tapos binabayaran monthly. Ayun. Yun lang guys ang share ko sa inyo. Na ang housing project ng government natin ay may bayad. Hindi po yun libre. Sana all may libre. Ayan guys, dito na nagtatapos ang video natin kasi parang napansin ko mahaba na, pero sisikapin ko na makapag-upload kahit na kahit anong mga video. Salamat sa mga walang sawang nanonood, kahit na ilan lang kayong nanonood sa akin. Thank you so much for watching. Sana mag-comment din kayo, mag-like kayo sa video ko. Tapos pwede rin kayong mag-share sa baba sa comment section kung ano rin ang ma-share ninyo kasi may mga nagbabasa din po doon. Thank you so much for watching. Marami pong salamat sa inyo.